you sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. My gracious Master and my God, assist me to proclaim, to spread through all the earth abroad the honors of thy name. He breaks the power of cancelled sin, he sets the prisoner free. His blood can make the foulest clean, His blood avail for me. He speaks and listening to His voice, new life the dead receive. The mournful broken hearts rejoice, the humble poor believe. To Him, ye nations own, your God, ye fallen race. Lord, can be saved through faith alone, be justified by grace. See all your sins on Jesus laid, the Lamb of God was slain. His soul was once an offering made for every soul in pain. Glory to God and praise and love be ever, ever given by saints below and saints above, the church and earth and heaven. Oh, for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila, Online Prayer Covenant. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating Prayer Covenant araw-araw. Purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Samahan niyo po ako sa mga talata na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga na matatagpuan sa aklat ng Marcos, Kabanatang 6, talatang 1 hanggang 4. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay nagtatanungan sila. Saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya't sila'y nagduda sa kanya at siya'y hinamak nila. Dahil dito sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang ng lahat maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Sa mga talata po na ating binasa ay nagpapasimula ng Panginoon sa kanyang ministeryo. At ang ministry po ng Panginoon ay pangangaral, pagpapagaling at pagpapalayas ng mga demonyo. At doon po siya nagpasimula sana sa kanyang pangangaral, pagtuturo at pagpapagaling sa kanyang sariling bayan.
at kasama po roon ng kanyang mga alagad. Subalit doon po sa setting na ito na nasa sinagoga ang Panginoon, matapos siyang mapakinggan o marinig sa kanyang pangangaral, ay nagkaroon po ng pagdududa yung mga tao kay Jesus. At marami po silang mga katanungan o mga tanong na saan niya nakuha yung karunungan, paano siya nagpapagaling o nakakagawa ng mga himala, yung mga taong iyon. At ang masakit pong salita rito ay kaya't sila'y nagduda sa kanya at siya'y hinamak nila. Bahagi po ng talatang 3. At hindi po nila mapaniwalaan dahil si Jesus nga naman ay isang ordinaryong tao na lumaki sa kanilang bayan, sa kanilang lugar, at nakilala ang kanyang mga kamag-anak o mga pamilya kung sino siya. At dahil po doon ay nalimitahan yung pagkilos sana ng kapangyarihan ng Diyos. At sa pangyayari pong ito, hindi na lang po natin binasa yung mga sumunod na talata, hindi naman po sumuko ang Panginoon sa kanyang patuloy na misyon na abutin ang mga tao sa Diyos. At ginamit nga po niya ang kanyang mga alagad para magpatuloy ang pangangaral, pagpapagaling at pagpapalayas ng mga demonyo. Sa buhay din po natin, may mga rejection po tayong nararanasan. Maaaring ikaw ay isa ng mananampalataya sa Panginoon at gusto mong maakay, mailapit ang iyong pamilya o ang iyong mga kaibigan, pero minsan dumaranas po tayo ng rejection or persecution sa kanila at hindi ho tayo pinaniniwalaan sa ating pananampalataya. Pero sabi nga ng Panginoon, sa kanyang kalagayan bilang isang lingkod o ginagamit ng Diyos na at propeta ay kinikilala ng lahat o iginagalang ng lahat maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Kung meron man pong unang tao, lalong-lalo na nagkatawang taong Diyos na nakaranas ng rejection, na hindi siya pinaniwalaan, hindi siya pinakinggan, nagdududa po sa kanya, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At sa mga panahon po na tayo ay pinagdududahan, pinag-aalinlangan sa ating pagiging mananampalataya, patuloy po nating ipanalangin, ilapit sa Panginoon yung mga nangangailangan ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagpapatawad at ng kanyang pagliligtas. Patuloy po tayong gamitin ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating buhay na maging totoo po tayo sa ating pananampalataya upang sa pamamagitan po ng ating pamumuhay, hindi man tayo nangangaral o nagsasalita, pero sa pamamagitan po ng ating pamumuhay, doon po tayo mapaniniwalaan ng mga tao sa tunay na pagbabago o kaya tunay na sumusunod sa Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Purihin ka aming Ama at aming Diyos sa mapagpalang umaga na inyong pinagkakaloob. Salamat sa magdamag na kapahingahan at pagbabantay sa amin. Salamat dakilang Diyos sa panibagong araw na minsan pa ay may mga hamon ang buhay. Ngunit nauna ka na sa amin, Panginoon, sa maghapon, sa araw na ito, dahil kayo po ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po sa aming katiyakan na kayo ang buhay na Diyos na aming kasama. Panginoon, dalangin ko po ang mga anak mo, sila na may puso para sa kanilang kapwa, na maipangaral, madala ka sa buhay nila. Dalangin ko po na pagpalain niyo po sila sa kanilang buhay at pamumuhay, gayon din po sa kanilang hangarin na umakay, magdala ng mga tao sa inyong paanan. Gamitin niyo po ang mga buhay nila, Panginoon. Dalangin ko po na sa mga panahong ito, O Diyos, sa panahon namin ngayon, ay patuloy kang kumasangkapan, gumamit ng mga mananampalatayang tapat na sumusunod at naglilingkod sa inyo. Pagpalain mo sila na nakikinig ngayon sa naabot ng tinig at na mensahe na ito. Katagpuin mo ang kanilang kalagayan at pangangailangan, ang kanilang pananampalataya sa inyo. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, sa buhay at biyaya ng buhay na minsan mo pang ibinibigay sa amin. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat ay aming ibinabalik alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen.